Ang favorite subject ko nung elementary yung science, lalo na nung grade 6 kasi naalala ko, pinagawa kami ni Ma'am Cadano ng telescope. Hindi siya tunay na telescope as in parang short folder lang siya na ginulong, tapos ayun, telescope na, yung mga ganon. Math. Favorite subject ko nung elementary, Christian living. Physical education kasi masaya. Majority likes religion subject Especially you could share your common thoughts, your beliefs and everything. I became part of the Knights of the Altar that time and engaged with the choir also with Miss Victorino that time and Mr. Victorino. So it's the most memorable subjects I get. Ano favorite subject mo? Physics. Ako. Favorite subject mo? English. Of course, English, Filipino, math, most challenging subjects all throughout. Pero bukod pa sa science, naalala ko favorite ko din nun yung English tsaka Hekasi. Kasi sa English, magaling ako sa English nung time na yon. Sumasali ako sa oratorical, sa declamation, pag literary week. Art? Best in art yata ako nun. Magaling ako mag-art. Tsaka math. Favorite subject ko doon, math. Pataasan ng score nun Sa math, may bulletin board sa may gilid. So nakalista doon kasi mga nakaka-100. Sikat ka pag nasuot yung pangalan mo kasi 100 ng game. Dahil kay Ma'am Tesoro. Favorite ko yung yung sa notebook. Yung sa likod, di ba nagko-color kami nun kung ano yung score? Gustong-gusto kong ma-perfect yun kasi para pantay-pantay yung mga colors ko. Mrs. Tesoro, natatanda ko pag yung flashcard. Yung flashcard. Pag di ka nasagot, bibila ka ng 1, 2, 3, saka ka, pipingutin ka nun. Si Ma'am Tesoro, napakadaling intindihin yung kanyang style sa pagturo sa math. Napakalambing niya, kaya lahat kami mga estudyante niyo nakatutok sa kanya talaga. No offense sa ibang mga teacher, pero for me, yung may pinakamagandang nakita kong handwriting talaga sa board is si Ma'am Pasco. Math teacher din po siya namin. Si Ma'am Ramos. Si Mrs. Ramos, nangungurot ng singit pag maingay ako. Our advisor, Mr. Mar Malabana, he is my mentor in English. Everybody's mentor actually when it comes to public speaking. Si Ma'am Yumul, yung very soft, yung voice niya. Si Ma'am Francisco, kahit galit na malumanay pa rin. Pati si Miss Samson. Miss Francisco. Miss Francisco. He's ano ba yung teacher natin Miss Francisco. Miss Samson. Samson. Sir Elmer na namatay na. Sir Samson, siya yung naalala ko. Si Ma'am Manila, sobrang pagkaputi. Si Ma'am Sapalicio, yan lagi yung may blush on. Mrs. Toma Cruz, our science teacher, of course. Hindi ko makakalimutan si Mrs. Toma Cruz siguro kasi siyang laging nag-handle ng mga lower section. So siya lagi ang advisory class nun. Sina Miss Pamatian. Si Ma'am Kaimol, parang nanay na nung grade 6. Si Miss Reyes, Cheche. Yan, nasa Amerika na yata. Hindi siya teacher, pero si Mrs. Reyes, sa registrar, siyempre. Si Ma'am Reyes, yun, doon ako takot na takot nun. Takot kami kay Miss Reyes. Miss Reyes. Namumurot yun. Sige daw. Sige daw. Gusto mo dyan yung Miss Reyes. Mabait pero mamumurot. Miss Gibara, si Ma'am Gibara. Pero yung kinatatakutan kong teacher talaga no elementary, si Mrs. Zafra. Kasi may rule siya, yung number 1, don't talk to me unless I talk to you. So hindi talaga makakalimutan yung mga yon. Ang itsura ng school nung time ko, white pa lahat ng pader. Bago lang yung naging green na yan. Mas maliit itong bubong na to. Nung grade 1, grade 2, grade 3 nga ako, walang ganito. Halos ano lang to, itong patio na to simbahan na to, lupa Hindi pa simyento yung pinaka-inaapakan Tapos ang kwarto lang talaga, ilang piraso lang talaga. Tapos yun, may playground kami, kasama na yung canteen. Hindi katulad ngayon na talagang eskwelahan ng dating. Early 90s was the start of the improvement of the whole facilities. Although inabutan pa namin talaga yung canteen, ang food ilan pa lang, nag-aagawan kami sa mami, saka sa mga gulaman, no? Pag iinom ka ng soft drinks, pila kayo, tinasalin yung soft drink sa plastic, no? Wala pang high school nung time ko. Parang ganas ko kapon Damon yan Wala ba? Kasi ito, sa floor lang, doon kami nagkaklase ko sa loob ng simbahan. Ang pinaka nagisigurong big changes and development is what all we MCS students wish for is to have the high school department that time, which happened like
mid-2000 or something like that. Dito kami naglalaro, tapos yung uso nun Chinese garter. Pero nung wala pang shed to, hindi pa uso maglaro dito. Ang uso maglaro dun sa stage. May schoolan. Doon, sa Mancho. Sa Mancho. Parking lot na ngayon. Parking lot ngayon. Nung may schoolan namin nung araw yan. Pag naglalaro ng mga Mormoro, Sipa, lagi yung magkalaban, Section 1 tsaka Section 3. Madalas kaming nagre-reunion ng batch. Pag may mga gathering, birthday, ganyan, mayroong magpapakasal, may magpapabinyag. Taguan, matanong namin ako dito. Nagtatago ako na sa umpisa lang. Jolens eh. Nagre-reindeer tayo. Tapos, sumayaw ng Caribbean. Maraming pruta sa ulo. Yung Living Rosary, every year. Yun. Ang uso nung time ko, nung grade 1, uso si Britney Spears. Oops, I Did It Again. Kakasikat pa lang niya nun. Uso yung Sex Bomb Girls, uso yung Chihuahua, yung Mulawin yung Encantadia, yung mga fantaserya ng GMA. Ang naaalala ko talaga is nung sumayaw kami nung hataw na. Yung may panyo, para kasing talagang buong batch namin nung nagko-compete. As in gusto talagang lahat talaga kami hataw na. Sikat si Ella kasi siya yung pinakamaliit. Si King, kasi mahilig siyang mangyakap ng babae. Usually, we have our valedictorian right now, who I believe is a practicing lawyer already. Lourdes Fogoso Alcain. I think Alcain is the surname. Talaga namang matalino, no question about it. Every section has their own clowns. Nakakatawang nakakainis. Ako na rin siguro yun. Si Michelle, si Michael Valentin. Kasi kami yung nagsisilipan tapos nagtatanungan kung may teacher ba doon o wala. Nakakalimutan ang apelyido ni Brian eh. Pero nakaaway ko siya. Nasuntok niya ako sa nguso. So, tanggal lahat ng ngipin ko sa harap. Ganun. Yung isa, nakalimutan ko na yung pangalan niya, kamukha siya ni Harry Potter. Siyempre yung mga bakla, yung mga babae din sa ibang section, mga magaganda, sila Christian, sila Sherlyn. Naku, maraming pretty sa batch namin. Nga lang hindi ako included. Bien, Michelle, Rachel, tapos yung mga pang-escort type naman ni sila Francis, si Timothy, tapos si Norman, tapos syempre yung valedictorian namin, si Jehan. Tapos pretty rin yung salutatorian namin, siya naman si Bea. Maganda, marami maganda. Pero ngayon, hindi na maganda sila eh. Matatandaan eh. Nagkaroon ng relasyon, pero siyempre, palibasa bata, pero wala nagkatuluyan, alam ko. Mga kaibigan ko, si Graciel, si Windel, si Giselle, at si Mary Grace. Sikat yung section namin kasi supposedly, number 1, mayabang kami. Number 2, hindi kami namimigay ng pagkain sa mga teachers. As in yung may mga chippy na, ma'am, sir, ganun. Sa ibang section yata ginagawa nun. Sa amin, hindi namin ginagawa yun. Mayabang daw kami, tapos kami daw yung pinakamagulo, tsaka pinakapasaway. Yung dalawa. Ako, sinagdawa ko dito na. Actually, buong batch namin, kuya, magulo. Batch 2001, sobrang gulo. Lagot ako sa mga kabatch ko. Parang lahat yun, nasa akin yata yung tinatanong mo na yun eh. Ako yata yung pinakamagulo eh. Napasaway talaga nung time ng batch namin na yun eh. Maingay nga. Minsan napapatayo pa sa upuan, minsan napapalabas. Ito, ito eh. Kasi siya pinaka-bobo. Siyempre, pag may kasama kang pinaka-masalino, balikan din yun. Kasama mo yung pinaka-bobo. Ngayon, estudyante ako sa Ateneo. I'm graduating with a degree in AB Communication. I just finished my thesis. I'm graduating this March 2014. I'm majoring in journalism. So, after nito, I'm hoping to work for a news company like maybe ABS-CBN, GMA7, or maybe even Rappler because meron akong expertise in social media journalism. Naghahanap buhay, nagtayo ng maliit na negosyo. Pag-abroad, tapos di na nga ako nag-abroad, nagnegosyo na lang. Right now, I have my own IT firm. I own an IT services group, and I'm also teaching IT subjects during nighttime. I'm an IT professor at the same time. Man. Driver, walang gagakasa. Ako, nagpapagawa ko ng sapatos. Tsaka ng bata. 4 years working na in a private company po, Microventures. Ngayon po is nasa operations field ako /IT. Ako po yung nagme-maintain ng system na ginagamit namin sa office. Nanay lang ako ng 4 na bata na makukulit. Pero masabi ko simple lang yung buhay namin. Pero masaya kasi
close kami ng mga anak ko. A few years back, bumalik ako ulit sa pagsa-service na LC naman ako ngayon. Lector and commentator. Ako naman yung mga nagbabasa ng mga readings ngayon. Siguro ang pinaka na-ingrain sa akin ng MCS is yung pagiging katoliko ko. Hanggang ngayon na I still serve in the Mass, I'm a choir singer, I serve in the parish, and I'm still very devout towards my Catholic faith. Siyempre may ambag din ng MCS sa knowledge ko, pero sa tingin ko mas naging contribution niya sa akin yung yung in-ingrain niya sa akin kung paano maging mabuting katoliko, yung pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, at yung pagiging steadfast sa faith, no matter how hard it may get. Dahil Catholic school nga, di ba? Talagang nakakabisado ko yung lahat ng prayers, yung commandments. I guess MCS has been a big part on who I am today. They also teach what life is all about and what is it like to be an MCS student. Magandang pagtuturo. Kaya sa ngayon, may 3 akong anak, lalaki. Pilit kong ginagapang na mapagtapos sila rito sa Catholic school. Dito ako nagtapos, kaya gusto ko rin sila dito makapagtapos. Ako si Ronald A. Mahabagi, batch 84 ng Marikina Catholic School. Ako po si Zonaline B. Perdigon, section Mother Most Pure, batch 2001. I'm Jeremy Roldan from batch 95, 6 OLA. Ako si Lázaro B. Di Guzman, the third. Batch 83. Ako si Gilbert Ronald Cruz, batch 83. Ako po si Benice Balawing, Marikina Catholic School alumnus, batch 2006. Ako si George Ignacio or Joji, batch 94, section 3, Our Lady of Grace. Under kami ni Mrs. Toma Cruz. Ako po si Edmi Borja Diaz, proud to be batch 88! Pwede kong muna. 88 ba kami? Ano ba kami? Ano ba kami? Men! Anong batch ba tayo? Hindi ba rin. Hindi ba rin. Diyos ko, parang wala na ako naalala. Uwan pa ako in fairness. Romantic ba kayo rito? Kailangan pasaka kami. Dapat pagsaka kami.